Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ayun na nga po, may problema po yata sa pamilya. Pamilya po itong topic natin at mukhang parang tinabla na. Tinabla na po ni PBBM si Senator Amy Marcos. Ayon po sa balita, hindi po fake news ito, kasi mahirap na ngayon mag-opinion. Kailangan mayroon pa ipapakita na dokumento. Kailangan ganun po. Pag nagbigay kayo ng sarili-sarili nyong opinion, hindi na po pwede ngayon. Kailangan may dokumento kayong isusunod. Yan po ayon sa investigasyon kahapon sa TRICOM. Kahapon ba yun? Oo yata. So, ganun na po ngayon. Para na po tayong North Korea ngayon. Anyway, ito po'y binalita ng GMA7 kung saan si PBBM po ay tuluyan ng tinabla si Senator Amy Marcos dahil hindi na raw po binanggit sa kampanya. Meron po silang campaign rally kahapon sa sa Cavite, At hindi na raw ito binanggit yung pangalan po ni Senator Amy Marcos. Is this intentionally? Pwede po, mamaya po ipapaliwanag natin, pero kailangan muna natin ibalita o basahin yung balita, kasi mahirap na eh. Marami raw fake news ngayon eh. Ito po ay GMA7, ayan GMA News Online, yan po yung nagbalita. So babasahin lang natin yung balita at magkokomento tayo dito. Alright? So, no mention of Amy in President Marcos campaign speech in Cavite. Excuse me po. There was no mention of re-electionist Senator Amy Marcos in the speech of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. during the Alyansa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas pala. Campaign rally in the Boat Ridge, Cavite Province. Amy and Las Piñas Representative Camille Villar both skipped the 10th campaign sortie of Alyansa. But only the presidential sister was not mentioned in the endorsement speech of the chief executive. So, ang absent daw po doon, dalawa. Si Senator Amy at si Camille Villar. Pero sabi, si Senator Amy lang ang katangi-tanging hindi binanggit ni PBBM. Kasi alam nyo naman pag nangangampanya si PBBM, lahat binabanggit, lahat ng senator lineup, di ba? Iniisa-isa nga po yan na ini-introduce at kinakampanya. Kung iisipin ninyo, ito ba'y nakalimutan lang ni PBBM? Hindi siguro. I think intentionally hindi na niya talaga binanggit at never na niyang ikakampanya si Senator Amy. So tablahan na? Tinabla na yung kanyang ate? Tinabla na yung sariling kapatid? Nagkaroon ba ng samaan ng loob? Kasi kung nakalimutan niya, sabihin natin nakalimutan, mayroon pong mga bubulong yan mayroon pong campaign manager yan di po ba? May mga umaalalay kung mayroong sinusundang script, yung program, may mga sinusundang script yan Excuse me po. May magbabanggit dyan, may bubulong. Sir, si Senator Amy hindi niyo pa nababanggit. Siguro sinadya na po ito na hindi nabanggitin ang kanyang kapatid. I think nagkasamaan ng loob. Ituloy natin ang balita. Asked to react to Marcos' speech. So tinanong daw si Senator Amy, told GMA News Online. Sabi po ni Senator Amy, kailang parang reply lang po ito sa text kailang kapag nangamusta ka sa crush mo, kinamusta mo yung crush mo, kapag ang
sagot o response o reply sa'yo, kailang, wala na. Huwag ka nang umasa. Salve, ano ka na? Busted ka na. Salvage tuloy. Busted ka na pag ganyan lang ang sagot. Anyway, ang sagot po ni Senator Amy, kailang, total sinabi ko na ang aking tututukan ay ang pagsisiyasat ng mga pangyayaring labag sa batas noong kinuha si FPRRD. Ano to? Nagtampo? Si Ading? Sa kanyang super ate? Kasi hindi siya sumama eh. Actually, pangalawang beses na siyang hindi sumama. Doon po sa Tacloban, sa rally ng alyansa ng bagong Pilipinas, hindi rin siya sumama. So, pangalawang beses na to. Doon po sa pangalawang beses, hindi na po binanggit si Senator Amy at hindi na po ikinampanya ng sarili niyang kapatid at tuluyan na sigurong tinabla. This is the second time, eto nga sabi ko sa inyo, Marcos was absent in the Alliance campaign rally. The first time was during Alyansa sortie in Tacloban, which is considered the bailiwick of her mother, former First Lady Marcos. Amy said she did not attend the administration tickets rally in Tacloban because she could not accept what happened to former President Rodrigo Duterte. So, ang mga dahilan ni Senator Amy, yung hearing na ginawa niya sa Senado about pagkuha daw kay PRRD at doon din po sa Tacloban, ganun din po yung nangyari na naging dahilan niya kay PRRD. So, ano to? Nagkasamaan na talaga ng loob. Parang kumakampi pa siya sa mga Duterte. Ito po yung sinasabi ko sa inyo dati. Maraming nagsasabi kay Senator Amy. Hindi ko pinagtatanggol si Senator Amy pero maraming nagsasabi sa kanya, maraming bumabati ko sa kanya na manggagamit. Simula po nung pinractice ko sa sarili ko na hindi ako manghuhusga agad-agad. Bagkus ang gagawin ko, magiging observer ako. Yun yung pinakamagandang sa isip ko kumbaga nakita ko lang na mas maganda siguro maging observer kaysa maging mapanghatol agad, no? So kaya si Senator Amy, hindi ko binabati ko ito na manggagamit. Ewan ko dati. Pero pinapractice ko na nga po sa sarili ko na subukan nyo rin, no? Subukan nyo rin na pag may nakikita kayo, hindi ako nakikisaw-saw dyan, no? Sa mga bumabatikos na kahit sinong politiko, kahit sinong artista, mas magandang maging observer na lang tayo. Wag na muna tayong manghusga agad, no? The Tacloban sortie was the first campaign of Alyansa since Duterte arrest on March 11. Although the skip of Tacloban campaign rally of the administration ticket, the president still endorsed and mentioned Amy in his speech. So, nung nakaraan, doon sa Tacloban, binanggit pa raw ni PBBM si Senator Amy Marcos. Pero this time, dito sa Cavite, ay tuluyan ng tinabla ang kanyang super ate. Cavite has long been a decisive battleground with 2.4 million registered voters. Ang dami palang botante dito sa Cavite at isa tong parang pinakamalaki sa Luzon. Kung hindi ako nagkakamali, baka ito na yung pinakamaraming botante sa Luzon. Itong Cavite, dahil kung mapapansin nyo ang Cavite, crowded na. 3 of Alyansa's senatorial bets re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. and Francis Tolentino and Panfilo Lacson come from the province. Taga Cavite pala itong tatlong ito. Cavite has always been a decisive force in the national election and Alyansa is coming in strong with the lineup that understand the pulse of the people, pulso ng people.
campaign manager na Botas City Representative Toby Tiangco said, o yan, yung kanilang campaign manager. We have leaders who have proven their ability to deliver result, and we are confident that Caviteños will rally behind us. In the 2022 presidential polls, the president received over 1.1 million votes in the province. Last Thursday, on the day before the Cavite sortie, Amy led the Senate Foreign Relations Committee inquiry into Duterte's arrest, where she questioned the action and the decision of Marcos cabinet secretaries. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Amy equipped. She further stated that Duterte was taken by outsiders who claimed the right to judge him, questioning when the Philippines became a province of The Hague. Earlier today, Amy said she feels uncomfortable attending the campaign sorties of the administration slate. Hindi na daw siya po komportable. Wala na sigurong gana, no? Na dumalo sa campaign rally. Ako naiilag ako na pumunta dito sa mga alyansa at iba pang pangangampanya. Ako ay iikot lang sa lokal, Amy said. GMA News Online asked Alyansa's campaign manager and Nabotas representative Toby Tiangco why Amy was excluded from the president's speech, but he has no response. Wala pong response yung kanilang campaign manager. Kung inyong iisipin, parang hindi na po nagpupunta si Amy Marcos sa Malacanang. Anyway, hindi naman talaga siya nakatira doon. Pero wala po tayong nakita na picture ni PBBM, dating First Lady Imelda Marcos, si First Lady Lisa Marcos, mga anak ni President Bongbong Marcos. 'Di ba may mga picture sila na pinopost paminsan-minsan sa Malacanang. Laging wala po si Senator Amy doon. Although wala din yung isang kapatid nila, si Irene. Pero parang hindi na sila close, di po ba? Lalo na nung yung asawa ni PBBM, si First Lady Lisa Marcos, parang hindi na sila close. Parang may gap na talaga. It is because politics. So, kita nyo, no? Yung pamilya, magkapatid, pag nagkaiba ng kanilang anong tawag dito, pagtingin sa politika, nagkakasamaan talaga ng loob. So, doon po sa mga bumabatikos kay Senator Amy Marcos, meron nga akong nabasa sa Facebook na nag-uumpisa pa lang yung hearing, binatikos na ng mangga si Senator Amy, pero nag-post po uli siya. Nag-post po uli siya at nagsisi siya sa sinabi niya. No? Na nung pinanood na niya yung hearing ni Senator Amy, ang dami pong na-expose. Kaya nag-post po ulit siya na kanina raw binatikos niya, pero parang nagsisi siya na yun yung sinasabi ko na wag po tayong manghusga agad. Yun po, practice po ninyo sa sarili nyo para hindi kayo nagigilty. No? Kasi, maaring magkamali ka maaring magkamali po kayo kung nanghusga ka agad. At hihingi kayo ng sorry ngayon dahil nagkamali kayo. Although, yung investigasyon is too late, sabi ni Senator Bongo. Pero, sa akin, hindi po too late po yun. At importante rin, sabi ni Senator Cayetano, na importante rin itong meeting na to dahil baka mayroon pang ibang arestuhin, dahil baka ito'y maulit, no?
Kaya kailangan nilang mag-imbestiga, at kung maaari kailangan nilang i-amend ang batas, i-amend nila, no, para linawin ng gusto yung batas. Kasi Senator Bongo, baka ang isunod nila si Senator Bato. So malaking bagay, importante po itong naging hearing sa Senado tungkol po sa pagkakadukot kay former President Rodrigo Duterte. Kung isusunod nila si Bato, Senator Bongo, baka ikaw rin po, wag naman sana, baka ikaw rin po ay isunod. So kumbaga, mahirap yung manghusga agad. Para sa inyo rin po ito, Senator Bongo, baka sunod-sunod rin kayo na ipadampot, ipaaresto at madala sa dahig. Magagawa ba nila yan? Well, sila yung nasa kapangyarihan. Lahat ng source, lahat ng makinarya nasa kanila. Kaya posible po yan. Posible po. Kay dating Pangulong Duterte nga, nagawa nila kayo, mga senador lang kayo. Pwedeng-pwede po. Nangyari na nga rin yan kila Jinggoy, kila Ramon Bong Revilla. Mga nakulong na yan. Kaya lang dito sa Pilipinas. Pwede talaga. Basta naging kalaban ka na, kumontra ka na sa administrasyon, kahit kapatid ka pa, tatablahin ka. So, ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya, bawal na po ngayon magkomento. Tinatanong ko nga sa sarili ko, hindi daw po pwedeng basta-basta magkomento. Paano yung mga nagkukomento sa mga radio station? Ang dami pong nagkukomento sa radio station. Paano po yun? Okay lang ba yun dahil meron silang anong tawag nito? Yung regulator body, KBP, dahil meron silang KBP at meron pa isa. So, okay lang kaya sa kanila yon? Sa mga congressman, ang hindi lang okay sa kanila yung mga social media user, yung mga Facebook user, ang hindi lang sa kanila okay. Kailangan may dokumento raw, may ebidensya para bago ka magkomento, bago ka magbigay ng sarili mong opinion. Napakahigpit na po sa Pilipinas. Denied pa natin yung North Korea. Ang pinaka-democratic country ngayon ay ang USA na. Dati medyo mahigpit yan Ngayon po, napakaluwag po. hindi ka po hindi ka po iimbitahan ng mga congressman sa Amerika kapag ikaw nagkomento sa Facebook. Nagbigay ka, naglabas ka ng sama ng loob sa gobyerno. Hindi ka po. At magagalang po yung mga senator doon kapag naghihiring sila. Napakagalang po. Hindi yung may gumaganon pa. Yes or no? Yes or no lang. Siguro, konting lamig lang sana. baka may masamang mangyari sa health nyo. Konting lamig lang. Meron lang po akong gustong basahin. Ito po. Maganda po ito Babasahin ko lang. Wait lang Basahin po natin. Ito po sinabi po ni Congressman Pantaleon Alvarez. Takot sila. Yung surveys, makikita mo, pagkatapos bumaba yung ratings ng mga Duterte dahil sa walang tigil na media demolition effort, may congressional. Ito po sinabi po post po ito ni Congressman Pantaleon Alvarez. Binabasa ko lang, hindi po ako may sabi nito. At malamang may parating na iba pang mga kaso, bumabawi na ulit pataas. Si VP Sara nga frontrunner na ulit para sa 2028 by considerable margin. Masakit yan kasi ibig sabihin kahit anong oras pwede si Marcos ilaglag ng mga nakapalibot sa kanya.
kung humihina na raw po sa tingin nila na humihina na si President Marcos, maari daw siyang ilaglag ng mga nakapalibot sa kanya at pwede siya iwanan. Pwede siya iwanan ng taong bayan. Ito po yung, kaya ko sinabi ito, kaya ko binasa ito. Ito po yung binanggit ni Mayor Baste Duterte. No, tapusin na natin. At pwede siya iwanan ng taong bayan. Insecure, di ba? Kaya imbis na may kalaban siya para sa pagmamahal ng mga Pilipino, pinadampot na lang siya. Pinadampot na lang niya at sinuko si Tatay Digong sa ICC. Ito pa yung kaugnay sa sinabi niya. Mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong at hindi nila mahal si Mr. Marcos. Tapos yung mga kaalyado ni Marcos ngayon, tulad ng liberal, mga dilawan po, at ay mga kaliwa, ayaw din sa kanya. Mga makakaliwa at dilawan, talaga namang magkaaway yan. Dati pa, 30 years na nag-away yan. Pula at dilaw. Ganun na rin po yung dilaw. Kadalasan, kaalyado ng makakaliwa yan eh. Mga kaaway po ni Bongbong Marcos yan. Ng mga Marcos. Sinasamahan lang siya dahil gusto nila yung ginagawa ni Marcos na pag-initan ang mga Duterte. Pero hindi nila mahal si Marcos. Ito po yung sinabi ni Mayor Baste nung nakaraan. Sabi niya kay PBBM, you will never be loved by the people. Kumbaga, darating in the future na wala siyang matatanggap na pagmamahal sa mga tao. Pero inyo, mga Duterte, kinalaban niya, ginugurgur niya. So, paano siya mamahalin ng mga supporters ng Duterte? Hindi. Posible. Yung mga dilawan, makakaliwa, iba daw yung dilawan sa dilaw eh. Yung dilaw, medyo respetado pa yon. Yung dilaw. Yung mga dilawan, magkaiba daw po yan, pero hindi ko nababanggitin kung sino-sino sila. Kaaway talaga ng Marcos yan. Pati itong mga makakaliwa. Talagang, pag nag-rally yan dati, talagang kaaway yan. Lalo na kung maaalala nila yung martial law, talagang makakaliwa, kaaway ng Marcos yan. Pero nakipag-alyansa sila, nag-alyansa sila ngayon, ano? Para mas malakas yung puwersa na banatan, tirahin ng mga Duterte. Nagkampi sila, no? Para lumakas ang puwersa nila. Pero, itong dilawan at makakaliwa, mahal ba nila si Marcos? Hindi. Hindi. Ginagamit lang ni Marcos ito, nagagamitan po sila. Nagagamitan po sila para atakihin ang mga Duterte. Pero, sabi nga ni Baste, you will never be loved. Duterte supporters, hindi siya mahal. Makakaliwa, hindi siya mahal. Dilawan, hindi siya mahal. Sino pa ba yung medyo malalaking grupo? Medyo malalaking partido? Sino pa? Sino pang magmamahal sa kanya? No? Yan po yung sinasabi ni Baste. Kaya, nung sinabi to ni Baste, napag-isipan niya ito. Kaya niya sinabi. Napag-isipan niya. Kumbaga, darating ang panahon, he will never be he will never be loved. He will never be remembered. Na parang siya ay naging presidente lang na pangkaraniwan, lumipas ang 6 years, hindi po siya ma-remember. Kasi unang-una, napakakaunti or halos wala siyang nagawa. 3 years pa lang naman di pagbigyan natin. Pero dapat in 3 years marami na siyang nagawa.
Dapat po. So, paano siya maaalala na yan, dating presidente yan, ganito yung ginawa niya, ang galing niyan. Dapat maalala siya ng ganun. Pero kung maaalala siya sa ibang baliktad na pag-alala, ewan ko, parang hindi naman importante kay PBBM yun. Wala naman siyang legacy na parang, kasi kung may legacy ka talagang pagbubutihin mo yung pagka-presidente. Pero parang wala. Parang wala. So ngayon, idadagdag ko na lang po, ito pong ginagawa ngayon kay Richard Gomez. So parang magkikwentuhan na lang tayo. Kasalukuyan pong nakademanda na si Richard Gomez sa isang maliit lang na kaso. Pero ngayon po ay mayroon siyang disqualification case. Opo, mayroon pong nagpapa-disqualified kay Richard Gomez. Alam nyo si Richard Gomez, dati nang tumakbo yan. Noon pa, tumakbo na po yan ng party list. Ang party list po nila ay MAD. M-A-D. Ang ibig po sabihin nun, mamamayang ayaw sa droga. MAD. Tumakbo po siya ng party list. Hindi ko alam kung 2004 ba yun? Matagal na. Medyo matagal na. 2004 o 2000. Parang mga ganong taon. Na-disqualified po. Yun po yung unang pagsabak ni Richard Gomez sa politika. Party list po. MAD. Na-disqualified po yung kanilang kandidatura. And then, nung tumakbo naman siya sa Ormoc, pinadisqualified din po siya. Tumatakbo siya bilang mayor eh. Alam niyo po ba yon? Pinadisqualified. Ang ginawa po nila, pumalit po yung asawa. Yung asawa po ni Richard Gomez. Ano ba pangalan ng asawa ni Richard Gomez? Ha? Ano ba pangalan ng asawa ni Richard Gomez? Teka, i-research ko na lang. Wife of Richard Gomez. Para gusto kong banggitin eh. Lucy Torres Gomez. Nung parang madidisqualified na. Kasi gagawan talaga ng paraan eh. Gagawan ng paraan para madisqualified yung kalaban. Ganyan pong labanan. Kung mas malakas ka sa gobyerno, marami kang kakampi sa gobyerno, may kakampi ka sa COMELEC, ganun ang nangyayari. Kahit wala ka naman po talagang kasalanan. So, yun ang nangyari. Nag-switch sila ni Lucy Torres. O ayun, naging mayor si Lucy Torres. Hanggang yun na yung history na nangyari. So, eto pinadidisqualified na naman siya. Dahil siguro, kumukontra siya. Kumukontra siya sa administrasyon, sa mga balak, mga plano ng gobyerno. Kumukontra siya sa mga kapwa niya, congressman. Kaya ito, So, napakatindi na po nang nangyayari. At ito'y baka magdulot ng kaguluhan talaga sa ating bansa. Sobra na yung paninikil, panggigipit sa mga kumukontra sa kanila. Hindi ka dapat kumontra. Yan po yung kanilang parang ginagawa. Dapat walang kukontra. Pag kumontra, gigipitin. Sobrang unfair. Sobrang unfair po. Kaya, eto, hanggang dito na lang po tayo. Medyo mahaba na yung video. Hanggang dito na lang po. Susunod na lang po ulit. Bye-bye. Ingat.